Hi guys! Good morning! Happy Sunday! Nagbabalik ang inyong Madam Gracia. So, isang magandang araw ng linggo po sa ating lahat and thankful dahil meron tayong magandang panahon. So, nag-ayos po tayo ng ating hair this morning. Go po tayo sa division office kasi tutulong tayo sa paghugot ng folders ng mga winning team, winning athletes for the EMRA the same time, kung may mga games pa ay magsusupport po tayo sa ating what's that cluster, sa ating district. So, nag-hair curl muna ang inyong madam. Na-miss ko gumawa ng video kasi sobrang busy. Pag weekend, maglalaba ka, maglilinis ka. Siyempre, pahinga mo na rin yun. Pero dahil minsan may mga extra task ka, submission ng mga report online, mga biglaang patawag, mga things na kailangan mong lakarin, even Saturday and Sunday, yun po pina-priority natin, work-related task o mga personal things natin na kailangan nating lakarin. Kaya hindi tayo nakakagawa ng video. So, but this time, bago tayo lalakad, ay habang nagpe-prepare tayo ng ating hair, ng ating sarili, ay gumawa muna tayo ng short video. And happy Sunday to each and everyone! Sana masaya pa rin kayo, yung mga kaguro. Nag-i-enjoy pa rin. Guys, share ko pala sa inyo kahapon. Yeah. Share ko lang kahapon, na-invite po tayo to be one of the speaker ng isang school here in Puerto Princesa, and naabutan ko kasi yung sinundan kong speaker, and isa sa naitanong niya doon sa mga participants is kung bibigyan ka ng isang araw ano ang gagawin mo? 'Di ba? Kung ikaw bibigyan ng isang araw, ano ang gagawin mo? Kung ikaw ay bibigyan na lamang ng isang araw para mabuhay, ano ang una mong gagawin o ano-ano ang iyong gagawin na hindi ka magsisisi? Para wala ka ng regrets na hindi mo nagawa. Yung mga bagay ba na gusto mong gawin pero hindi mo pa nagagawa sa buong buhay mo, at gustong-gusto mo siyang gawin kung bibigyan ka na lang ng isang araw. Yes, guys. Ano kaya? Ako kasi may mga ano sila kahapon na gusto nila. May isa doon is dati kasi gustong-gusto niya pagkatapos niya mag-aral ng education, nakaipasa siya ng board. Gusto niya mag-travel abroad at doon magturo. Pero hindi natuloy dahil yung kanyang anak ay nagkasakit. So priority niya yung anak. Yung isa naman, pero gusto niya pa rin mag-travel, but not to teach na. Gusto niya lang mag-travel siguro to see the world, the other part of the world, to enjoy life, traveling. And yung isa naman, nag-share siya na nanggaling na raw siya sa abroad. Nakapagtrabaho na raw siya doon. Pero bumalik siya sa Pilipinas. Storytelling pala tayo. Kasi mahirap mabuhay sa abroad. Lalo na kung nag-iisa ka lang doon. Malungkot. So yung lungkot ang kalaban ng ating mga Filipino workers na nandoon. Pero kung nandoon ang family mo, okay lang. And mahirap siguro kasi yung standard of living doon ay mataas. Malaki nga sweldo, pero mahal naman ang mga bayarin, ang mga bill-bill. Diba? So yun. So tinanong ko yung tinanong ko yung sumagot nung una kung gusto niya pa rin mag-abroad. Sabi niya, yes ma'am. Gusto ko pa din pong ituloy kasi for self-fulfillment. Tapos may isa din na nag-share, sabi niya, siya din daw gustong-gusto niya mag-abroad to see the other, ano daw ang meron doon sa ibang bahagi ng mundo na wala tayo at anong meron tayo na wala doon, so mako-compare niya. So sabi ko, pag may mga ganun kayong nais sa buhay, much better na pag-ipunan. Paglaanan ng panahon, paglaanan ng pera, 'di ba? Kasi kung plano lang 'yun, plano, nasa isip lang natin, kung plano lang at nasa isip lang natin at hindi natin gagawa ng aksyon, maaaring
magkakaroon ka ng regrets balang araw. Kasi tayo guys, dito sa Pilipinas, ang gawain natin, trabaho, 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 not only for us, but for the family. Yung mga family members, extended family, doon natin binibigay ang ating mga kapirahan. Basta humingi sila, nanghiram sila, doon tayo. So, wala nang naiiwan halos sa sarili natin. So, dapat as a reward, kung gusto natin mag-travel, why not? Kasuin natin ng passport. Kung gusto nyo ng visa doon sa mga country na may visa, ayusin. And then, go, fly high, and enjoy the life, enjoy the travel. Kasi life is so short. Hindi natin alam, di ba? So, kung ano man yung mga gusto natin, gawan natin ng paraan para ma-achieve natin. Kasi kung pangarap lang siya, kung gusto lang siya na wala naman tayong ginagawang action is wala rin. Parang ano lang yan, sabi nga nila, plan without action is nothing. It's like a stagnant water. Diyan ka lang, hanggang madudits na lang tayo, diyan ka lang. And, yun yung mga natutunan kahapon. Actually guys, gusto kong share sa inyo yung learnings about dun sa gender equality na ating na-discuss. So, ang gagaling ng mga feedbacks, ang gagaling ng mga teacher doon. So, yung apat na words na nagtatak sa kanila. Ito ay nakuha ko sa mga participants na aking kung saan ako nag-talk. Number 1 is acceptance. Number 1 is acceptance. Kapag may problema sa family, merong may sakit, merong may kapansanan, merong mga kung ano-anong nangyari, number 1 is acceptance. You need to accept kasi life is not perfect. Ang buhay daw ay parang gulong. Minsan okay, minsan sa taas, minsan nasa baba. So, acceptance, very important po yan sa life natin para hindi tayo nadidepress, hindi tayo nagkakaroon ng anxiety, hindi tayo nagkakaroon ng depression, di ba? Hindi tayo nag-alala. So, acceptance. Second is, be kind. Sa mga taong nakakasalamuha natin sa trabaho, sa mga students natin or learners, sa mga parents, sa mga people in the community, in your family, be kind to each and every one. Kasi pag mabuti ka, hindi ka gagawa ng bagay na ikakasama ng iyong kapwa, di ba? So, acceptance, be kind. Ang isa ay love. Actually, may isa pa. Love. Sinasabi nga sa Bible, the greatest, for God so loved the world, kaya pinadala si Jesus Christ because of love. So, tayo as human being a teacher, being an educator in a particular school, we need to show love, not only for our family, first in ourselves, not only for ourselves, for our family, but also for our students. Love begins love with respect. Diba? Kasi kung mahal mong isang tao, irerespeto mo siya. Kung mahal mo ang ating creator, dapat mahalin mo rin ang iyong kapwa, maging sino man yan. Sabi nga, love your enemy. So, medyo mahirap, pero kailangan mong sundin if you are a good Christian. If you are a good believer of, So, ganun lang yun guys. Yun yung mga learnings ko kahapon, natutuwa ako sa kanila. And then, ang galing-galing nila to identify the challenges they encountered in fostering gender equality and how to address those challenges at in the classroom. So, nakakatuwa. Tuwang-tuwa po ako kasi ang gagaling nila. So, natuto sila sa akin at the same time, natuto naman din ako sa kanila. So, that's it. And then, ako ay I appreciate yung mga knowledge and wisdom na nakukuha natin kapag tayo nakikipag-usap sa ibang tao or especially dun sa mga mentor natin. Yeah. Kahit mga hindi, professional na kausap natin yung mga may edad na, ang ganda nila, ang sarap nila kausap. So, yun na lang guys. Tapos na tayo. And off na natin. Simple lang, i-off mo lang siya. And then, long press, and then, ilock natin. So, okay na. Ready na, done na siya. And look at, diba, taray. No need to go to the parlor. Na. Diba, thank you.
Guys, pa-support, pa-like, pa-share ng ating mga video kasi bumaba talaga yung aking views. Yung mga task, weekly task ko hindi ko na nagagawa kasi ang dami talaga ding trabaho. So, I need to focus to my work. So, this is just an outlet o way lang na makapag-share tayo sa ating social media account. Ayan, so ang cute. Diba si pretty na si Madam. Thanks for watching. Happy Sunday.